Good day mga Lords, so PBA updates tayo. Ngayon pag-uusapan natin ang tatlong kupunan ng SMC na pumasok sa semifinals dito sa PBA Commissioner's Cup. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, humingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat mga Lords. So ngayon napansinin natin itong PBA Commissioner's Cup playoff pictures kung saan ang number 1 na Magnolia ay tinalo ang number 8 na TNT Tropang Giga. Pasok na nga ang Magnolia dito sa semis. At number 2 naman nanalo ang San Miguel Bermen at saka tinalo nila itong number 7 na Rain or Shine Las Tupinters. Ganon din ang number 3 na Barangay Ginebra, nanalo dito sa number 6 na Northport Batang Pier. So may laban pa ang number 4 na Phoenix at saka number 5 na Meralco Bolts. So sa labanan ng Magnolia Chicken Templados at saka itong TNT Tropang Giga, ayon sa report ng Spin.ph ni Sir Ruben Terrado, top seed Magnolia make short work of TNT, punches ticket to semis. So official na nga pumasok sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup itong Magnolia Chicken Templados. Ito nga yung number 1 dito sa elimination, kaya itong Magnolia Chicken Templados ay mayroong twice to beat advantage dito nga sa laban nila na TNT Tropang Giga. At nanalo nga dito ang Magnolia Chicken Templados sa score na 109-94 sa pangunguna ng import nilang si Tyler B na umiscore ng double-double 41 points at saka 13 rebounds para dito sa Magnolia Chicken Templados. Samantala dito naman ay tinulungan ni Calvin Abueva na mayroon na 14 points si Ian Sanggalang, 14 points din ang naiambag dito ni Ian Sanggalang. At si Mark Baruca may 17 points. Samantala dito naman sa TNT Tropang Giga, itong si Calvin Auftana ay umiscore ng 20 points. At ang kanilang import naman na si Riley Hollis Jefferson ay umiscore ng nearly triple-double, 27 points, 9 rebound, 11 assist para dito sa kupunan ng TNT Tropang Giga na medyo kinapos nga sila dito sa Magnolia Chicken Templados at tuluyan na nga silang nagbakasyon dito sa PBA Commissioner's Cup. At maganda naman ang naging laban dito mga Lords dahil dikitan nga ang naging laban ng dalawang kupunan sa pag-uumpisa ng quarter dito. Ngunit napansin nga natin dahil playoffs na nga, nandoon na ang physicality ng dalawang kupunan nito, lalong lalo na nandyan si Calvin Abueva at saka itong si Kib Montalvo na ito nga ang mga Lords ang pinagmulan ng medyo mayroong mga pagkakainitan dito sa loob ng court ng dalawang kupunan na ito. Dahil itong si Calvin Abueva, kilala naman natin ito sa kanyang mga antics na ginagawa dyan sa loob ng court. Kaya kung mapipikon nga ang kalaban ay yun na nga ang umpisa na nagkakaroon ng konting kaguluhan. Ngayon ang Magnolia Chicken Templados ay mag-aantay kung sino mananalo dito sa Meralco Bolts versus sa Phoenix. Ito nga yung makakatapat nila dito sa semifinals. So ngayon puntahan naman natin ang isang team ng SMC din, itong San Miguel Bermen na ayon sa report ng Spin.ph ni Sir Ruben Terrado, SMBN Rain or Shine hot streak box spot in Final 4. So pasok na rin itong San Miguel Bermen nang talunin nila itong Rain or Shine sa score na 127-122. So ito nga ay pinangunahan ng kanilang terrific import na si Benny Boatwright, kung saan itong si Benny Boatwright nga mga Lords ay umiscore ng 41 points dito nga sa kanyang kupunan na San Miguel Bermen. So hindi nga nila mapigilan itong si Benny Boatwright, lalong lalo na nandyan na nga itong si John Mar Fajardo at itong si CJ Perez. Malaki rin ang naitulong ito at nakapag-ambag ito ng 11 points. 14 points naman ang naibigay nitong si Chris Ross para sa kanyang kupunan at tinulungan din ito ni Jericho Cruz na mayroong 20 points. 15 points naman para kay Terence Romeo. At itong si John Mar Fajardo ay mayroong double-double, 13 points at saka 13 rebounds dito sa laban nila kontra sa Rain or Shine. So katulad din ng laban ng Magnolia Chicken Templados at saka TNT Tropang Giga, nagkaroon din dito ng physicality ang labanan ng dalawang kupunan nito kung saan ay nagkaroon ng hindi nga magandang tinginan itong si Terence Romeo at saka si Clarito. Kaya dito nga ay napaghiwalay nga ito ng referee. So dito ngayon ay official na nga pumasok sa semifinals itong San Miguel Bermen.
So katulad dito sa play nito mga Lods, kung saan tinulak nga ni Mamuyak itong si Chris Ross, pero si Chris Ross pa ang tinawagan doon mga Lods ng foul at saka na technical pa nga sa kakareklamo. Dito nga kung mapapansin natin dito ay itong yung sinasabi nila na medyo mapagaan na nga itong trabaho ni John Mar Fajardo dahil kay Benny Boatwright, dahil parehas nga itong matangkad, at itong si Benny Boatwright ay mayroon tong penetration at saka nakakatira din ito sa labas. At lalong lalo na dito pagdating sa fourth quarter ay nagtulong na nga itong si Terence Romeo at saka itong si Jericho Cross. So panalo nga itong San Miguel Vermin sa laban nito. So para naman dito sa Barangay Ginebra San Miguel, ayon sa report ng Spin.ph, Ginebra easily puts away Northport sit-up semifinals versus SMB. So tinalo nga ng Barangay Ginebra San Miguel itong Northport Batang Pier sa kanilang quarterfinal matchup sa score na 106-93, kung saan itong Barangay Ginebra San Miguel ay formal na ngang nakapasok para sa semifinals ng PBE Commissioner's Cup. Ito nga ay pinangunahan ng kanilang import na si Tony Bishop, kung saan itong si Tony Bishop ay umiscore ng double-double, 31 points at 14 rebounds, at ina-extend na nga sa 5 winning streak itong Barangay Ginebra San Miguel. Ngunit meron dito hindi magandang balita nga tungkol nga dito kay Arvin Tolentino na di umano'y sinadya na hindi maglaro dito nga sa napakahalagang laban ng Northport Batang Pier dito sa quarterfinals, dahil ang akala nga natin dito mga Lods ay maganda ang magiging match up ng dalawang kupunan na to, bagamat natalo nga ng Barangay Ginebra San Miguel sa kanilang elimination round itong Northport Batang Pier. Nakitaan naman natin na maganda ang pinakita ng Northport Batang Pier sa laban na yun, kaya expected nga na mga fans na itong si Arvin Tolentino ay sim pa rin ang may bibigay na mga numero. Subalit ang nakakapanghinayang nga dito ay itong si Arvin Tolentino ay hindi nga naglaro dahil sa nabalita nga patungkol nga dito na nagkaroon ng knee injury. Ang nakakapagtaka dito nga mga Lods ay itong si Arvin Tolentino, bago nga ang quarterfinals match-up ay wala namang balita patungkol dyan sa kanyang sinasabi na knee injury. Subalit dito nga pagpasok dito na sa quarterfinals kalaban itong Barangay Ginebra San Miguel ay biglaan na nagkaroon ng injury. Ito yung nakakapanghinayang para sa mga fans na umaasa ng magandang laban ng dalawang kupunan na ito, dahil malaki nga ang kawalan nitong si Arvin Tolentino dito sa Northport Batang Pier, ang opensiba nitong si Arvin Tolentino. So tuluyan na nga ang tinalo ng Barangay Ginebra San Miguel itong Northport Batang Pier. Ngunit kahit nanalo nga itong Barangay Ginebra San Miguel ay hindi pa rin masaya itong si Coach Tim Con, at ayon nga sa kanya medyo naging sloppy sila sa depensa at hindi nga maganda ang naging performance ng kanyang mga bataan sa laban na to, at hindi siya satisfy sa nilalaro ng kanilang kupunan, lalong-lalo na ngayong pumasok na nga ang PBE playoffs ng Commissioner's Cup. At ayon nga sa kanya, paano pa kaya kung ang San Miguel Vermin na nga ang makakalaban nitong Barangay Ginebra San Miguel, at hindi nga daw sila mananalo kung ganito ang kanilang style ng paglalaro, kung itong San Miguel Vermin na ang kanilang makakatapat dito sa semifinals. Kaya antabayanan natin mga Lods ang magiging laban ng dalawang kupunang ito.